اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay tanging para sa Allah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patuloy na gabayan at pagtubayan at turuan niya tayo ng kaalaman na magbibigay sa atin ng benepisyo insya Allah ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay lumalayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lumalayo yung kanyang ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at higit pa doon ay mas lalo siyang lumalayo sa landas na tinahak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at landas ng mga sahaba at mga tabi-tabi'in at mga ulama ar-rabbaniyun al-qudama. Ito ay ang tinatawag na qaswatul qalb, ang pagiging matigas ng puso ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa pinakamalaking katigasan ng puso ng isang alipin na ito yung magiging resulta niya ay ang pagsuway niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsuway niya kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naging matigas ang kanyang puso, tunay na ihina rin ang kanyang paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihina rin ang kanyang ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihina rin ang kanyang pagsunod sa kapamaraanan sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung bagay na dapat pangambahan ng isang mananampalataya, na yung maging matigas ang kanyang puso sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging matigas yung kanyang puso mula sa pagtanggap ng katotohanan. At magbanggit tayo ng ilan sa mga bagay na malaki yung kanyang ambag kung bakit ang isang alipin na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging matigas yung kanyang puso. Nang sa gayon ay maiwasan natin yung mga bagay na ito at hindi tayo mabilang sa mga taong ang kanilang mga puso ay naging matigas. Mula sa pagtanggap ng katotohanan, mula sa pagtanggap ng mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mula sa gabay na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na napakalaking faktor, dahilan kung bakit nagiging matigas ang puso ng isang mananampalataya, dahil sa paggawa niya ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang alipin, kapag siya ay nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging normal na lang yun sa kanya. Magiging normal na lang sa kanya na gumawa siya ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging normal na lang na nakikita siya ng mga taong gumagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paggawa niya ng kasalanan ay unting-unting nagiging matigas ang puso ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay gumawa lagi ng kasalanan sa Allah, ang sabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every time na sabi niya na gumagawa ng kasalanan ng alipin na Allah, ay magkakaroon ng nukta at sauda. Magkakaroon ng point o tuldok na itim sa kanyang puso na iyon. Hanggang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung kabuuhan ng kanyang puso ay magiging itim na. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, أن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء
hatta yaswadda qalbuhu. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag sabi niya ang isang alipin ay nakagawa siya ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon ng nukitat fi qalbihi nukta. Magkakaroon ng itim sa kanyang puso. Hanggang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yaswadda qalbuhu. Hanggang sa maging kulay itim na yung kanyang puso. Sa anong dahilan? Dahil yun sa paggawa niya ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin, pansinin natin sa environment natin, sa paligid natin, yung mga kasama natin, mga kapatid natin sa Islam. Mapapansin natin, yung tao laging gumagawa ng kasalanan sa Allah, kapag pinaabutan mo siya ng mga nasiha, mga payo, pagpapaala-ala sa kanya katotohanan ng mula sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, napakabigat ito para sa kanya na tanggapin ito. Bakit? Dahil amat-amat nang nagkakaroon doon ng itim sa kanyang puso. Subhanallah. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-mujaharatu bil ma'asi. Ito yung nakakatakot na mangyayari sa isang alipin ni Allah. Yung lantarang paggawa niya sa kasalanan iyon. Unang-una, yung paggawa ng kasalanan. Okay? Na dahilan para mas maging matigas yung puso ng isang alipin na Allah. Pangalawa, hindi lang siya gumagawa ng kasalanan, bagkos inilalantad niya pa yung kanyang mga kasalanan. Parang kung sabihin natin, proud na proud pa siya doon sa kanyang paggawa ng kasalanan sa Allah. Proud pa siya na hindi siya nagsasala. Proud pa siya na sabihin sa mga tao na hindi siya nagpa-fasting. Proud pa siya na sabihin na sumusuway siya sa kanyang magulang. Proud pa siya na sabihin na hindi niya binibigay yung hak ng kanyang asawa. Proud pa siya na sabihin niya na hindi siya sumusunod sa batas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sa mga taong ito? Na proud pa, inilalantad yung kanilang mga kasalanan sa madla, sa social media, yung katulad sa mga kababaihan, yung hindi nila pagsuot ng kanilang mga hijab, yung paglantaran ng paggawa ng mga maasiya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat sabi niya ng umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'afa. Lahat sila ay mayroong chance, sabi ng Rasul, na mayroong kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sabi niya ng umma ng Rasul, mayroong silang chance sa kanilang mga nagawang kasalanan na pagpapatawad mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban kanino? May mustathna. Maliban sa mga taong al-mujahir. Sino yung mga mujahir na ito? Sila itong mga lantarang gumagawa ng kanilang mga kasalanan. Yung hindi sila nahihiya na gumawa ng kasalanan kahit sa harap-harapan pa ito ng kanilang mga kapatid sa Islam. Hindi sila nahihiya na nakikita silang gumagawa ng kasalanan sa Allah. Ay yung pag-iinom halimbawa ng mga alak at iba pang mga gawain, ay yung pagsasayo lalong-lalo na sa social media. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na dahilan, malaking factor na kung bakit mas naging matigas yung puso ng isang alipin na Allah, wa minha ittiba'ul hawa'i wa 'adam qabul al-haqq wal 'amal bih. Pangatlo, yung pagsunod sa sariling kagustuhan ay yung mga nafsu hawa wa 'adam qabul al-haqq, yung hindi pagtanggap ng katotohanan at pagsagawa ng bagay na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Subhanallah. Noong lumihis, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Noong lumihis sila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumihis sila sa turo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ang sabi ng Allah, inilihis din ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanilang mga kulub. Inilihis mula sa ano? Sa katotohanan.
Tinakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanilang mga puso mula sa katotohanan. Kaya minsan, mapapansin natin, nandyan na sa kanilang harapan yung katotohanan, pero hindi talaga ito tanggapin ng kanilang mga puso. Hindi tinatanggap ng kanilang puso. Bakit? Dahil ito ay nilihis na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naririnig natin lagi sa mga khutbah, فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Sinasabi lagi ng mga khutbah, sino man ang ginabayan ng Allah, wala makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas, walang sino man makapaggagabay sa kanya. Iyadan billah. Ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng kasalanan ng harap-harapan, yung kanilang sinusunod lamang yung kanilang sariling mga kagustuhan. At sinabi pa na Allah, "Summan sarafu, sarafa Allahu qulubahum." Lumihis na, sabi niya, lumayo na sila sa katotohanan, inilayo din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din doon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung labis na pagmamahal ng isang alipin ng Allah dito sa mundong ibabaw na ito. Yung labis na paghahangad niya sa mundong ibabaw na ito. Marami sa atin, pasintabi, na naghahangad ng labis-labis dito sa mundong ibabaw na ito. Yung labis na pagmamahal sa mundong ibabaw na ito. Which is, alam niya sa kanyang sarili na lahat ng mga nakikita natin dito sa mundong ibabaw na ito, kulluha satafna. Lahat ng bagay na ito ay maglalaho. Walang ibang matitira dito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Yung mga ari-arian mo, iiwan mo rin ito. Yung pamilya mo at mismo yung sarili mo, iiwan mo dito sa mundong ibabaw na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong hindi mapabilang sa kanila, sa mga taong ginawa ng Allah, na matigas yung kanilang puso mula sa pagtanggap ng katotohanan, ay sikapin mong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin mong sundin, laging idua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabilang sa mga pusong kapag binabanggit sa kanila ang aya ng Allah, فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ibilang tayo ng Allah sa mga tao kapag naririnig nila, binabasa sa kanila yung mga talata ng Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Dumadagdag yung kanilang iman, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. At sila ay nagtatawakkal, nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.